Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 376. Dumating si Andrew Cheng sa opisina ni Marian Yang. Walang naranasan si Marian Yang sa umaga, ngunit wala siyang anumang impluwensya. Kalmado pa rin siya, ang babaeng presidente ng malaking bato ng yelo, ngunit alam na alam ni Andrew Cheng na medyo iba siya. Ang mga mata ni Marian Yang ay tila medyo nalilito at walang pakialam, at hindi siya makapag-focus kung nagbabasa ba siya ng mga dokumento o mga ulat. Minsan ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang pahina ng mahabang panahon nang hindi gumagalaw. Hindi ito ang dating Marian Yang. Halatang hindi kalmado ang puso niya. Umupo si Andrew Cheng sa kanyang tapat at nakitang malinaw ang kanyang ekspresyon, sinabing, iniisip mo pa rin ang tungkol sa umaga. Umiling si Marian Yang at patay mali siya nang hindi ito ipinapalam. Huwag kang magkunwari, nakikita ko. Biglang naisip ni Andrew Cheng na siya ay medyo cute, at halatang galit na galit siya, ngunit kailangan pa rin niyang magbihis ng mahinahon. Asawa, bakit mo pahihirapan ang sarili mo? Si Marian Yang ay hindi si Andrew Cheng, at natural na nangangailangan ng oras upang matuno. Hindi ka sanay sa una, nalikas din sa tao, pero pagkatapos, masasanay ka rin sa huli. Pagkatapos, bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang at hindi naintindihan ang sinabi ni Andrew Cheng. Nangyayari ba ito ng maraming beses? Kung hindi, sa palagay mo, ang tubo ng bagong gamot na ito laban sa kanser ay hindi pa nagagawa. Hindi lamang ang taong ito ay nakatitig sa iyo kay Bikang, kundi pati na rin ang mga matanda at maliliit na fox sa lahat ng laki. Gusto mo bang maging mapayapa? Ay ganap na imposible. Paano ito nangyari? Bamulong ng ilang salita si Marian Yang, kung alam na ito ng kumpanya, hindi na mag-aaral ang kumpanya ng anumang bagong gamot laban sa kanser. Kung siya ay nabuhay sa ilalim ng gayong kaganapan sa buong buhay niya, ang anit ni Marian Yang ay nanginginig. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Hindi ito dahil nandyan ako. Basta't ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho, alagaan mong mabuti ang grupo, iba pang asawa ang hahawak para sa iyo. Tumingin si Marian Yang kay Andrew Cheng at binasa ang pakiramdam ng seguridad sa kanyang mga mata, sinabing, salamat asawa, pagkatapos ay iniimbitahan kita sa hapunan. Ihatid mo ako sa labas para kumain. Oo. Kailan? Bukas ng gabi. Saglit, nagpakita si Andrew Cheng ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Okay. Pinunasan ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, ikiling ang mga binti niya, at hinihimas ito. Tumingin si Marian Yang kay Andrew Cheng, na masaya, at sinabing may paghamak, masaya ka ba? Siyempre. Tuwang-tuwang sinabi ni Andrew Cheng, iniimbitahan ako ng aking asawa sa hapunan, hindi pa ba ako masaya? Sinulyapan siya ni Marian Yang at sinabing, itigil mo ang iyong laway. Masaya si Andrew Cheng, at bigla siyang umayos at sinabing, oo, may isa pa tayong hindi nagagawa. Anong meron? Tumingin si Marian Yang sa mataimtim na mga mata ni Andrew Cheng, bahagyang nakasimangot, at naramdamang may mali, ngunit hindi niya inaasahan na may mali. Kailangan nating ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Tumingin si Andrew Cheng kay Marian Yang, at may marangal na tingin sa kanyang mga mata, na parang kanina pa siya mapang-uyam. Sa oras na ito, naalala ni Marian Yang ang sinabi ni Andrew Cheng noon. Ang mapanganib na insidenteng ito ay halatang pinaghandaan ng kabilang partido, at imposibleng magsimula sila ng walang paghahanda. Kung ang naunang dalawang pumatay ay ang unang tukso lamang, malamang na ang ikatlong tao ay nakatago pa rin ng lihim. Kung ang ikatlong tao ay pipiliin na mag-shoot kapag ang Bikang Group ay paralisado, kung gayon ang mga bagay ay magiging napakasama. Let's start the investigation now. Kung may patago, hindi ba siya makakatakas ng maaga? Hindi naintindihan ni Marian Yang ang kahulugan ni Andrew Cheng. Pagkatingin sa oras, 3:00 o 4:00 na ng hapon. Kung gusto ni Andrew Cheng na imbestigahan ang taong nagtatago sa dilim, bakit hindi magsimula pagkatapos ng insidente sa umaga, ngunit maghintay hanggang ngayon? Tinatayang malamig ang daylily. Hindi mo maintindihan, delay strategy ang tawag dito.
Agad na ipinaliwanag ni Andrew Cheng, kung iisipin mo ito, kung magsisimula tayong mag-imbestiga sa umaga, malamang napipiliin ng sekretong lalaki na huminto at maaaring tumakas sa oras na iyon. Ngunit kung pipiliin nating i-relax ang ating pagbabantay, kung gayon lihim na pipiliin ng lalaki ang oras para mag-shoot ulit. May sense ang sinabi mo, pero ano ang dapat nating gawin? Kumunat ang noo ni Marian Young at sinabing, ang Bikang Group ay may daan-daang empleyado. Matagal ang iyong pag-iimbestiga, at hindi ito isang bagay na magagawa sa kalahating araw. You don't have to worry about this. With me there, everything is resolved. You just have to leave work as usual. Sabi ni Andrew Cheng. At pagkatapos, ganito ako. Pagkasabi niyan, tumayo si Andrew Cheng at naglakad papunta sa gilid ni Marian Young, sumandal ang buong katawan niya, at halos damaykit ang pisngi niya sa tenga ni Marian Young. Ano? Anong ginagawa mo? Hindi alam ni Marian Young kung ano ang ginagawa ni Andrew Cheng, ngunit naisip niya na gusto niya. Ito ang kumpanya, napakatapang ng asawa niya. Nakakahiya. Ito ay isang patagang operasyon, syempre kailangan mong lumapit at sabihin, paano kung ang pader ng partisyon ay may mga tainga? Hindi ba ito nakalantad? Seryosong sabi ni Andrew Cheng. Itong isa. Malaki ang pamumula ni Marian Young at naging hindi maintindihan at mas nahihiya pa. Ang bibig ni Andrew Cheng ay halos nakatapat sa tainga ni Marian Young, at ang init mula sa kanyang bibig ay tumama sa kanyang mga tainga, tulad ng libu-libong langgam na gumagapang sa kanyang mga tainga, na nagpapakiliti kay Marian Young, at hindi niya ito matiis. Mabuhay sa gustong tumawa. Nakikinig sa sinabi ni Andrew Cheng, marahang tumango si Marian Young. Sa pag-aakalang si Andrew Cheng ay orihinal na isang ordinaryong empleyado ng kumpanya, ngunit napakalaki ng binayaran niya para sa kumpanya, nagbuhos si Marian Young ng mainit na agos sa kanyang puso, at dahan-daang damaloy sa buong katawan. Palaging lumilitaw si Andrew Cheng kapag kailangan niya ito, tulad ng sarili niyang kabalyero. Marahil ay hindi pa alam ni Marian Young, si Andrew Cheng ay nagplano na paksain ang mismong organisasyon ng Stinger. Pagkatapos makaalis sa trabaho sa hapon, pinabalik ni Andrew Cheng si Marian Young sa villa. Tahimik ang dalawa habang nasa daan, walang komunikasyon. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa pintuan, maluwag na sinabi ni Andrew Cheng, huwag maglakad ng basta-basta sa loob ng ilang araw, manatili sa bahay at aalagaan ka ni Nurse Leslie at pati na rin ang mga butil ng palay. Oo. Bahagyang tumango si Marian Young, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mapupulang labi, tila may gusto siyang sabihin kay Andrew Cheng, ngunit nagpigil. Palaging gustong magtanong ni Marian Young tungkol sa sinabi ni Lester Cao sa kumpanya. Gayunpaman, para kay Marian Young, may ilang bagay na hindi niya masabi. Ang mga salitang ito ay magpapaunlad ng relasyon nila ni Andrew Cheng. Tiningnan ni Andrew Cheng ang masikip na hitsura ni Marian Young at ngumiti, ano ang nangyayari sa iyo, mayroon ka bang sasabihin sa akin? Hindi, bumalik ka ng maaga, hihintayin kita sa bahay. Pagkatapos ng lahat, hinalikan ni Marian Young si Andrew Cheng sa pisngi bago bumaba. Si Andrew Cheng ay nakaupo sa kotse, nakatingin sa likod ni Marian Young na nakakatawa. Paggabi, parang 11 or 2 o'clock. Sa oras na ito, matagal nang wala ang gusali ng Bikang Group, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa maghapon, maagang-maaga ang pasok ng grupo, at sarado ang research room. Ngayon, halos madilim na ang buong pangunahing gusali ng Bikang Group, at paminsan-minsan ay umiilaw ang light beam na may flashlight sa gusali, ibig sabihin, si Chief Security Ferdy Lau ay nagpapatrol kasama ang ilang miyembro ng team. Pagkatapos nitong umaga, si Ferdy Lau ay hindi nang ahas na magpabeya. Ayaw niyang makakita ng anumang mangyayari sa puntong ito. Kung ganoon, pabayaan ang pagpoproseso ng kapital, ang posisyon ay maaaring hindi garantisado. Kaya, ngayong gabi, hindi, sa mga susunod na gabi, siya mismo ang magpapatrolya sa team. Pagkatapos magpatrolya sa pangunahing gusali para sa isang bilog, sinabi ni Ferdy Lau, pumunta sa silid ng pagsasaliksik upang makita
Pagkatapos ng lahat, siya mismo ang kumuha ng tao, naglakad sa gate ng underground laboratory, at ipinasok ang fingerprint at password bago bumukas ang gate. Pagkabukas pa lang ng pinto ay pumasok sa ilong ko ang masangsang na amoy ng kwarto. Makalipas ang isang araw, hindi nawala ang amoy ng masangsang sa laboratorio. Naamoy ang amoy ng masangsang, pinandilatan ni Ferdy Lau ang dalawang bangkay na hinahawakan noong araw, at nakaramdam siya ng sipon sa kanyang puso at halos masuka. Sa madilim na gabing ito, kumuha si Ferdy Lau ng ilang manlalaro at tumayo sa gate ng research room na may dalang flashlight. Ang masangsang na amoy ng kanyang ilong ay ganap na nagpabago sa estilo ng pagpipinta, at mayroong isang uri ng nakakatakot na pakiramdam. Kung nagbago siya noon, siguro ilang beses na siyang sumigaw at saka umalis, pero hindi ngayon, kailangan niyang pumasok at basahin muli, kung hindi, hindi siya mapakali. Bueno, pumasok ang mga kuya at suriing mabuti, hindi mo mabitawan ang isang kabinet sa isang sulok. Huminga ng malalim si Ferdy Lau, nanguna sa pintuan, at pagkatapos ay binuksan ang mga ilaw ng research room. Nang ang lahat ng mga ilaw sa research room ay nakabukas, mas maganda ang hitsura ni Ferdy Lau at ng iba pa. Ang aksidenteng nangyari dito sa maghapon ay naasikaso na, ang mga basag na salamin ay nilinis, at ang mga mantsa ng dugo sa sahig ay nahugasan, ngunit si Ferdy Lau ay palaging pakiramdam na siya ay nakatitig sa kanya, at ang kanyang likod ay pinagpapawisan. Matapos maingat na suriin ang bilog, at kumpirmahin na walang problema, nakahinga ng maluwag si Ferdy Lau, walang problema, umalis na tayo, anuman ang problema, sarado ang mga pinto at bintana, kaya dapat walang problema. Sa muling pagbabalik tanaw sa bakanteng research room, isinara ni Ferdy Lau ang pinto maliban sa mga instrumento. Pagkaalis ni Ferdy Lau at ng iba pa, isang multo ang biglang nahulog mula sa kisame sa madilim na laboratorio. Walang tunog. May ibang tao sa research room. Kabanata 377. Sinuri lamang ni Ferdy Lau at ng iba pa ang isang gilid ng mabuti at kinumpirma na walang natira sa research room. Ngunit ang biglaang hitsura na ito ay nakakagulat. Lumabas na ng maingat na siniyasat ni Ferdy Lau ang iba't ibang mga laboratorio sa silid ng pagsasaliksik, ang figurang ito ay tahimik na nagmula sa tarangkahan, at pagkatapos ay tumalon sa hangin, tulad ng tuko, na ang mga paa nito ay mahigpit na nakakabit sa silid ng pagsasaliksik. Walang nakakita sa kanya sa kisame. Pagkaalis ni Ferdy Lau at ng iba pa, bumalik na sila sa duty room para maghanda para sa pahinga. Natural na hindi sila makakapag-check muli, at may mga tao pa rin sa monitoring room. Hanggat mayroong anumang mga pagbabago sa silid ng pagsasaliksik, ang screen ng pagsubaybay ay magiging malinaw, kaya't sila ay napakagaan. Gayunpaman, sa sandaling nasa silid ng pagsubaybay, ang mga nakatitig sa screen ng pagsubaybay ay hindi napagtanto na ang kanilang screen ng pagsubaybay ay manipulahin ng iba, at ang kanilang nakita ay isang static na screen ng pagsubaybay. Kaya kahit anong mangyari sa research room, hindi na sila masusubaybayan. Ang figure na biglang lumitaw sa silid ng pagsasaliksik, pagkatapos malanding, ay hindi gumawa ng anumang ingay, tahimik na kumapal at lumapit sa pangunahing laboratorio. Magaan ang mga yapot ng lalaking ito, at walang naririnig na ingay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisiyasat, nakumpirma niya na ang lahat ng mga eksperimentong data ng laboratorio ay nasa laboratorio na ito, na siyang pangunahing computer sa laboratorio na ito. At isang araw na siyang nakatitig dito, nagpapatunay na hindi pa nagagalaw ang computer. Sa madaling salita, hanggat ang password ng computer na ito ay basag, maaari niyang kumpletuhin ang gawain, at pagkatapos ay makuha ang 50 milyon na iyon. At ito ay exclusive. Naranasan ang pagkabigo ng Northwolf at Vulture Day mission, ang taong ito ay medyo masaya dahil isa nga silang gang. Sa pagkakataong ito ang gawain ay ginawa nilang tatlo, at ang pera ay pantay na hinati. Gayunpaman, ang Northwolf at Vulture ay nabigo na ngayon sa kanilang mga misyon at patay na, kaya siya na lang ang magiging isa sa 50 milyon. Ang hilagang lobo at ang buwiter sa araw ay kumpe ng kanyen sa kanyang mga mata, ang lahat ay para sa aksyong ito ngayong gabi. Siya ay pinangalan ng Fire Snake, at siya ay matatawag na una sa Stinger Organization sa nakatagong Kung Fu.
Gayunpaman, ang walang nakakaalam ay mas mahusay ang fire snake unlocking skill. Ang ahas ng apoy ay dating isang walang katulad na magnanakaw, lumilipad sa mga ambi at ninakaw ang lahat ng mga pangunahing exhibitor ng alahas sa bansa, ngunit kalaunan ay inisyu ng isang wanted order, na wala saglit, at kamakailan ay nagsimulang lumabas. Para sa misyong ito, inayos ng organisasyon ng Stinger ang kabuoang 3 tao para sa pagkilos. Ang unang dalawa ay ang unang aksyon. Pinakamabuting subukan ang sitwasyon ng kalaban at mabigang makumplito ang gawain ng matagumpay. Kung hindi ito gumana, ito na ang turn ng Fire Snake. Nakayuko ang Fire Snake sa harap ng main computer sa laboratorio, sumulyap sa safe, at saka inilabas ang maliit na notebook na dala niya mula sa likuran. Pagkatapos magpasok ng isang string ng mga karakter, nagsimulang i-parse ng notebook ang password ng safe mag-isa. Sabay lock ng kamay niya sa password lock ng safe, handang maghintay hanggang lumabas ang resulta ng kalkulasyon, agad niyang binuksan ang cabinet para ilabas ang host, saka kinuha ang hard drive. Siyempre, bagamat nakuha nito ang kapangyarihan ng mataas na teknolohiya, nangangailangan pa rin ng ilang oras upang makrak ang ligtas na ito. Kaya naman, nakahanda na ang Fire Snake at hindi nagmamadali. Gayunpaman, kahit na kumikilos ang Fire Snake sa kalagitnaan ng gabi, ang Bikang Group ay walang sinuman, ngunit kapag handa na siyang i-unlock ang unang password, isang malaking kamay ang tahimik na nakapatong sa kanyang balikat. Sa madilim na laboratorio na ito, dapat isa lang sa kanyang mga talento, at isang sinag lamang ng liwanag mula sa mahinang flashlight sa kanyang dibdib. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay biglang tumama ang mga bakal na sipit sa balikat ng ahas na apoy na naging dahilan upang nanginginig ang ahas ng apoy sa buong katawan. Ang uri ng mga kilabot na nakakapagpapataas ng puso ay hindi siya ng ahas na lumabas. Haunted ba itong laboratorio? Ang Fire Snake ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pagtatago, sa palagay niya ay walang mas mahusay kaysa sa kanya sa bagay na ito. Super self-confidence niya. Bukod dito, kahit na ina-unlock niya ang password, palagi niyang binibigyang pansin ang mga galaw sa paligid niya, at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa mga banayad na tunog sa paligid niya. Kinumpirma niya na wala siyang narinig na mga yabag, kaya ano ang nangyari sa kamay sa kanyang balikat? Ito ba ay nangunot ang noo ng ahas na apoy, nang walang pag-aalinlangan, ay naglabas ng isang nakasisilaw na punyal mula sa kanyang mga braso, at sinaksak ito sa likuran. Hindi alintana kung ang tao sa likod ay isang multo, ang Fire Snake ay hindi makapagpahinga ng kaunti, mahalaga ang buhay. Hindi niya akalaing kaya niyang saktan ang kalaban. Dahil ang kalaban ay maaaring lumitaw sa kanyang likuran ng tahimik, ang kanyang lakas ay tiyak na wala sa ilalim ng kanyang sarili. Sa makatuwid, ang suntok ng ahas na apoy ay para lamang bigyan ng puwang ang iyong sarili, handang tumakas. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang kanyang kutsilyo ay hindi tumusok ng kahit ano, ngunit ang kanyang pulso ay naiipit ng kung sino, tulad ng pagkakasapit ng bakal na place, at hindi makagalaw. Natakot ang ahas na apoy, agad na naglabas ng punyal mula sa kanyang mga braso, at muling sinaksak. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang sitwasyon ay kapareho ng dati. Ang magkabilang kamay ng Fire Snake ay kinurot ng kabilang partido, hindi kumikibo. Sa lihim na si Andrew Cheng, ang kanyang mga kamay ay pumipisil ng husto, at ang ahas ng apoy ay umiyak ng mapait. Hindi na mahawakan ng mga kamay ang punyal. Ang tunog ng dalawang punyal ay nahulog sa lupa, na sumasalamin kay Hanmang. Sino ka? Anong gusto mo? Kung dumating ka din para sa laboratory data, I think we can talk. Agad na iniharap ni Fire Snake ang kahulugan ng negosasyon. Patay na ako at nakikipag-usap pa rin sa akin tungkol sa mga kondisyon. Sinipa ni Andrew Cheng ang ulo ng Fire Snake. Nang matamaan niya ang paa na ito, naramdaman ng ahas ng apoy ang isang hog-ong na tunog sa kanyang ulo, at hindi mabilang na maliit na Venus ang kumurap sa kanyang harapan. Nagsimula ng husto ang kalaban at hindi nag-atubili. Ang mga mata ng ahas na apoy ay itim, at siya ay nahulog sa lupa habang ang kanyang ulo ay nakahawak, at ang kanyang lakas ay tila nawala ng laman sa isang iglap. Hindi niya lubos maisip, at sinipa na lang niya ang kanyang mga mata kay Venus, walang lakas para labanan. Tao ba yon?
Anyway, siya ang pumatay sa mga nauna sa organisasyon, pero wala siyang magagawa sa ilalim ng kalaban. Nakita ni Andrew Cheng na matagal siyang bumagsak sa lupa, hindi siya kumalma, hindi na niya ito pinansin, ngunit tumabi at binuksan ang mga ilaw ng laboratorio. Sa isang iglap, ang buong laboratorio ay maliwanag na naiilawan. Sa malaking laboratorio, naroon sina Andrew Cheng at Wow Snake. Tinapin ni Wow Snake ang kanyang ulo at nahihilo saglit sa lupa. Pagkatapos ay umupo siya ng pasuray-suray at tumingin kay Andrew Cheng na may mga mata na tulala. Tila pinasigla ito ng malakas na liwanag. Hinalonggan ng Fire Snake ang liwanag. Nang makita niya ang nasa harapan niya, agad siyang sumigaw, "Ikaw! Tumingin ka ng ganito, kilala mo ba ako?" Ngumisi si Andrew Cheng. "Siyempre, lagi kitang nakikitang nakapaligid sa babaeng iyon lately at nabalitaan ko na ikaw ang kanyang sayang asawa. Sa ganitong paraan, bibigyan kita ng 5 milyon at pakakawalan mo ako." Tahimik na sabi ni Fire Snake. Sa pagsasalita pa lang, tahimik na dumampi ang kamay ng lalaking ito sa gilid ng punyal. Nang mahulog ang punyal, hindi nasisipan ni Andrew Cheng ang punyal. "Paano mo ako nakita?" Si Andrew Cheng ay nakatayo sa hindi kalayuan sa harap ng Fire Snake, at tila hindi nakikita ang maliliit na galaw ng Fire Snake. "Isa kang celebrity ng Bikang Group, at sa umaga, nasa laboratory ako at kitang-kita ko. Ang mga ahas ng apoy, tulad ng mga hilagang lobo at buwiter, ay pinaghalo bilang mga mananaliksik mula sa instituto upang kumilos ng mas mahusay. Sa mga araw na ito, mahigpit nilang binabantayan ang mga empleyado at top management ng Bikang Group. Kabilang sa kanila, sina Andrew Cheng at Miss Yang ng Bikang Group ay umalis kamakailan, kaya imposibleng hindi nila siya pansinin. Lalo na ang mga aksyon kaninang umaga, lahat sila ay bagsak dahil nag-iisa siya. Bagamat hindi nakita ng Fire Snake kung paano bumaril si Andrew Cheng, alam niya na ang kabilang partido ay isang makapangyarihang pag-iral, at tiyak na wala sa kanya ang kanyang lakas. Ang pagiging madaling malutas ang North Wolf at Vulture, ito ay sapat na upang ipakita na ang lakas ni Andrew Cheng ay napakalakas. Kaya naman, nang makita ng Fire Snake ang figure sa harap niya, alam niyang napakaliit ng kanyang pag-asa na makatakas. Kung ang North Wolf at ang Vulture ay ang kanyang mga kalaban, kung gayon ay malinaw na hindi sila. Ngunit ang ahas na apoy ay hindi umamin sa kanyang kapalaran, hanggat maaari siyang makatakas, tiyak na makakaligtas siya. Sa makatuwid, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang mabuhay. Habang nagsasalita, ang kamay ni Fire Snake ay dumampi sa punyal, at may mahinang panunuya sa sulok ng kanyang bibig, at saka nagsabi, "Basta palayain mo ako, maibibigay ko sa iyo ang anumang nais mo." Na may bahagyang panunuya sa kanyang mukha, napangisi si Andrew Cheng at sinabing may panunuya, "Ikaw ang bahala. Maari mo bang ibigay ang gusto ko? Gusto ko ang buhay mo, ibibigay mo ba? Gusto ko ang buhay mo." Ang mga salita ni Andrew Cheng ay medyo nangingibabaw. Sa pakikinig sa tainga ng Fire Snake, hindi niya napigil ang kiligin. Hindi binalak ng kabilang partido na bigyan ang sarili ng pagkakataong mabuhay. Mabuti na lang at kalmado pa rin ang Fire Snake at inayos ang kanyang pag-iisip. "Hindi ko kaya, pero maraming walang kapantay na kayamanan sa bodega ko, pink diamonds, antiques, famous paintings, basta gusto mo, kaya kung ibigay sa iyo, every piece is worth the city, it's more kaysa sa iyong biyenan kumita ng higit pa." Parang nakakatukso, iniisip ko. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng. Gayunpaman, sa oras na ito, nang kinurot ni Andrew Cheng ang kanyang baba upang ipakita ang isang mapag-isip na ekspresyon, ang punyal na hawak ng ahas ng apoy ay biglang tumaas, at pagkatapos ay tumalon ang buong tao, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa dibdib ni Andrew Cheng. "Pumunta ka sa impyerno." Nang makitang tatagos na ang punyal sa dibdib ni Andrew Cheng, tuwang-tuwa ang ahas ng apoy. Kasabay nito, si Marian Young ay nasa bilya, natutulog na may mga butil ng bigas, at isang story meeting sa tabi ng unan. Sa oras ding ito nakabukas ang screen ng mobile phone na nakapatong sa bedside table. Isang text message, ang nagpadala ay hindi kilala, ngunit ang nilalaman ay napakasimple, "Gusto mong malaman ang sekreto ni Andrew Cheng.
Pumunta sa 1998 Cafe, lahat ng iyong mga pagdududa ay masasagot. Pagpapatungkol, Ashley Cheng. Kabanata 378. Tiningnan ni Marian Young ang text message at nagulat siya. Ashley Cheng. Siya ba ang babaeng nagbigay sa kanyang sarili ng kwintas noong nakaraan? Mukhang tuwang-tuwa si Andrew Cheng nang marinig niya ang pangalan ni Ashley Cheng. Ang babaeng ito, na nagngangalang Ashley Cheng, ay may espesyal na relasyon kay Andrew Cheng. Tiningnan ni Marian Young ang nilalaman ng text message, nag-isip ng mahabang panahon, at sumagot, "Sino ka? Ano ang relasyon mo kay Andrew Cheng?" Ding dong. Ding dong. Bumalik ang text message, "Want to know, see me at the cafe. Pumunta o hindi?" Si Marian Young ay nasa malalim na pagmumuni-muni, dahil kapag siya ay pumunta, ito ay kumakatawan sa isang kawalan ng tiwala kay Andrew Cheng. Hindi pumunta, naawa siya sa sarili niya. Dahil, lalong naging unpredictable si Andrew Cheng. Bumalik sa Bicang Research Lab. Ang dagger sa kamay ng fire snake, na may malamig na nakamamatay, ay marahas na sinaksak si Andrew Cheng. Ngunit sa hindi inaasahan, ang punyal ay hindi tumusok sa pugad ng puso ni Andrew Cheng tulad ng hiling ng fire snake. Huminto ang punyal sa kalagitnaan ng dibdib ni Andrew Cheng. Sa hangin, ang mga bakal na sipit ay napakatahimik na naiipit sa matalim na patalim na punyal. Ang punyal na nasilaw sa lamig ay hindi na nagawang umaban pa ng kalahating pulgada, kahit na naubos na ng ahas ng apoy ang lahat ng lakas nito, hindi na nito nagawang umusad pa ang punyal. Dalawang daliri lang, naipit ang punyal. Kakilakilabot na puwersa. Nagulat ang fire snake at hindi makapaniwala. Siya ay naglalakad sa mga ilog at lawa sa loob ng napakaraming taon at hindi kailanman nakakita ng sinumang nang ahas na kurutin ang isang punyal gamit ang dalawang daliri. Nakakatakot ang lalaking ito. Pero kung titignan ang mga mata ng isa't isa, parang wala silang pakialam, parang kontrolado na ang lahat. Sa sandaling ito, ang ahas ng apoy ay ganap na inihain, at ang kanyang buong katawan ay humihinga ng Malamig. Bicang Group ay may isang nakakakilabot na master. Bakit hindi ito nabanggit sa impormasyon? Palaging may mga taong hindi alam kung ano ang gagawin at gustong subukan. Dahan daw ang sinulyapan ni Andrew Cheng ang mortal na fire snake at inihagis ang punyal sa kanyang paanan. Kung gusto mo pang sumubok tumakas, pwede kang sumubok ng panibagong punyal, baka magtagumpay. Pinaikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, na may mapanuksong tono. Nang marinig ito, kinilig ang fire snake at ayaw nang subukan. Matamlay siyang napaupo sa lupa, nakatingin sa binata sa kanyang harapan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mukhang wala kang balak makipaglaban. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, nagtago si Lao Su sa aircon vent ng napakatagal, hindi ko akalain na aaminin mo, sobrang boring. Matapos marinig ng fire snake ang mga salita, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Akala niya plano niyang maging seamless. Napakalinaw na noon. Inalis niya ang mga kagamitan sa pagsubaybay, at pagkatapos ay pinaghalo habang ang pag-check sa seguridad, ngunit hindi niya ito inaasahan. Dinisenyo pa rin, naiintindihan pa rin niya ang dahilan kung bakit nahuhuli ng mantis ang Cicada Cardinal. Malamig na tiningnan ni Andrew Cheng ang fire snake at sinabing, "Nanghuhula lang ako. Hindi ko inaasahan na tama ang hula ko. Ang dalawang lalaki sa umaga ay pasimula pa lang, tama kayo. Bitawan mo ako, gusto ko pang mabuhay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga kayamanan." Ang magnanakaw ay nagtrabaho ng napakaraming taon, ngunit ang fire snake ay nagmahal ng maraming magagandang bagay, at ang bawat isa ay walang halaga. Napakasimple ng iniisip niya. Walang sino man sa mundong ito ang hindi maaaring maging gaaman sa pera. Kailangan niyang bilhin ang kanyang buhay sa mga bagay na iyon. Bagamat nawala ang kanyang mga kayamanan, hanggat nabubuhay siya, mayroon siyang pagkakataong magnakaw muli. I didn't want to kill you, but since you are so refreshing, I will accept it. However, you have to cooperate with me. Mahinang sabi ni Andrew Cheng. Ano? Ayaw mo akong patayin? Talaga? Tuwang-tuwa ang fire snake. Gustong mabuhay.
Tumingin si Andrew Cheng sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kaunting sulyap. Isipin mo. Sabi mo, pangako ko sa inyong lahat. Ay nalalayan ng fire snake ang mahinang katawan at tuwang-tuwang lumuhad kay Andrew Cheng. Alam niyang kung makakaligtas siya, nasa isip lang ng lalaking nasa harap niya iyon. Nakikinig ka lang sa sinabi mo, parang magnanakaw ka. Tanong ni Andrew Cheng, malaki ang pakinabang ng lalaking ito sa hinaharap. They're not there. Buhatin ako ng lahat sa kalsada. Ang fire snake ay lumuhad sa lupa at tumingin kay Andrew Cheng, habang nasa kanyang mga mata ang mga mata ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Andrew Cheng ay hindi nag-abala sa kanya sa isyong ito, gusto mong mabuhay, ito ay talagang napakasimple, depende ito sa iyong sinseridad. Nang marinig ito, biglang hinawakan ng fire snake ang straw na nagel iligtas buhay at mabilis na niyakap ang hita ni Andrew Cheng, "Boss, pakisabi sa akin kung ano ang gusto ko, gagawin ko talaga. Paano kung sundan mo ako?" Tumingin si Andrew Cheng sa fire snake, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mahinang liwanag, at hindi niya makita ang tunay na iniisip ni Andrew Cheng sa sandaling ito. Sabayan ka. Medyo ignorante pa rin ang fire snake, hindi niya akalain na ganito pala ang hiling ng kabilang partido. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magpumiglas. Kung tutuusin, kaakibat na niya ang Stinger Organization. Kung sangayon siya kay Andrew Cheng, ibig sabihin ay magtataksil siya sa Stinger Organization. Ipagkanulo ang Stinger, ngunit ito ay kinakailangan upang pasanin ang posibilidad ng pagiging chaste. Walang nakakaalam ng disiplina ng organisasyong Stinger kaysa Fire Snake. Kung siya ay sumang-ayon kay Andrew Cheng, kung gayon siya at siya ay maaaring gusto ng Stinger, na hindi magiging isang simpleng bagay. Sa pag-iisip sa big boss ng Stinger Organization, hindi napigilan ng Fire Snake na kiligin. Ipagkanulo ang Tibo, bago ito, ang may codename na Fire Snake ay hindi kailanman naisip tungkol dito. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang dramatikong pagpipilian. Kung hindi siya pumayag kay Andrew Cheng, mamamatay siya kaagad. Nangako si Andrew Cheng, malamang nahaharapin niya ang pagpatay kay Stinger. Natarante siya. Si Andrew Cheng ay mukhang hindi miyembro ng anumang organisasyon. Bakit kailangan niyang tanggapin ang sarili niya? Tumingin si Andrew Cheng sa fire snake at sinabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-isip ng ganoon kakomplikado. Sumunod ka sa akin, makakaligtas ka. Kung hindi mo ako susundin, kailangan mong mamatay ngayon. Ikaw ang pumili nito. Puno ng pagdududa at pagpupumiglas ang mga mata ng fire snake. Boss! Naglakas loob akong magtanong, bakit ako ang pinili mo? Itinaas ng fire snake ang ulo at buong tapang na nagtanong. Simple lang ang dahilan. Nang sabihin ito ni Andrew Cheng, bigla siyang huminto, hindi mo na kailangang magtanong pa, natural na nasa isip ko. Makakatiyak ka, alam ko kung ano ang iyong inaalala, sundin mo ako, hindi ka magiging okay. The Stinger, I don't think they'll be stopping for a few days kung maglakas loob silang abutin muli, wala akong pakialam na lahat sila ay pumatay. Napatay lahat. Inulit ng ahas ng apoy ang pangungusap na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang fire snake ay direktang lumuhad sa lupa at kumatok ng ilang malakas na ulo, na nagsasabing, handa akong sundan ang amo at iakyat ang espada para sa amo. No way! Kung hindi ka pumayag ngayon, kailangan mong mamatay. Napakalinaw pa rin ng fire snake. Natahimik sandali si Andrew Cheng, pinapanood ang fire snake na nakaluhod sa lupa, bumangon ka, pagkatapos ay gusto kong manatili ka sa Shangyang, at ayokong gumawa ka ng anuman. Kapag sinabihan kita, magiging maayos ka muli. Ang fire snake ay sumuray-suray at tumingin kay Andrew Cheng ng kakaiba, boss, hindi ka ba nag-aalala sa pagtakbo ko? Matapos pakinggan ang fire snake, bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at tinapik siya sa balikat, kung aalis ka, siguraduhin mo, hahanapin kita. Nang marinig ito, ang fire snake ay nanginig, at ang kanyang likod ay nanlalamig. Ang eye contact ni Andrew Cheng ay parang nakakita siya ng isang mabangis na hayop, malamig na nakatingin sa kanyang sarili. Bukod dito, dahan-daang bumukas ang pinto ng research room, isang figure na malamig na nakatayo doon.
Iyan ang ugat ng matinding nagpatakot ni Fire Snake. Ang taong iyon, na nakatayo lang roon, ay ginawa ang Fire Snake na hindi makalaban sa anumang pagtutol. Oo, boss. Makatitiyak ka na hindi ako tatakbo. Ang Fire Snake ay susunod sa iyo sa buong buhay na ito. Maghanap ng lugar para magpagaling. Bahagyang iwinagayway ni Andrew Cheng ang kanyang kamay, pagkatapos ay bumukas ang pinto ng laboratorio at umalis. Sa malaking institute ng pananaliksik, mayroon na lamang isang Fire Snake na natitira. Napasandal siya sa pader. Sa sandaling ito, ang pawis ay umuulan at siya ay nakahinga ng maluwag. Halos, namatay siya dito. Sa pintuan ng research room, naghintay si Mr. Arlan Pei, ang bodyguard ni Andrew Cheng ng madaling araw, at sinabing, nakipag-ugnayan si Miss Ashley kay Mrs. Marian. Ashley Cheng. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay kumikinang, ang kanyang mga mata ay natigilan, sinabi, sigurado ka ba? Yung balita na ngayon ko lang natanggap, umalis na ang dalaga papuntang coffee shop noon, babae daw ang sinasabi ng kabilang partido. Walang nakitang pagbabago si Mr. Arlan Pei sa kanyang ekspresyon. Nakasimangot si Andrew Cheng, palaging nararamdaman na hindi ito simple sa likod ng bagay na ito. Si Ashley Cheng ba talaga iyon, ang kanyang kapatid? Bakit niya kailangang makipag-ugnayan kay Marian Yang ng pribado? Ako mismo ang gagawa sa nakaraan, handa ka nang maghanda, hindi na kailangang panatilihin ang organisasyong Stinger. Sabi ni Andrew Cheng, saka naglakad palabas ng bikang at nagmaneho papunta sa coffee shop. Dito, nakaupo si Marian Yang sa eleganteng upuan ng coffee shop at nagbibihis ng angkop, nakasuot ng isang pirasong itim na palda na hanggang tuhod, tahimik na umiinom ng kape, at naghihintay sa iba. Matapos tingnan ang wristwatch ng babae, si Marian Yang ay tumingin sa paligid na hindi komportable na may kaunting pagkainip sa kanyang puso. Nahuli ng kalahating oras ang kabilang partido. Sa oras din na ito ang tunog ng mataas na takong ng malalim sa likod ni Marian Yang. Nang bigla siyang lumingon, nakita niya ang isang napakaganda at sunod sa moda na babae, sa kanyang unang bahagi ng 20s, sa isang maapoy na pulang palda, nakatapak sa matataas na takong, nakapusod, catwalk, at lumapit sa mabilis na mga kilos. Hello there! Lumapit ang maaliwalas na babae at iniunat ang kanyang maliit na puting kamay, na napaka-eleganteng at kaaya-aya, at ang kanyang ngiti ay parang simoy ng tagsibol. Bumangon si Marian Yang, medyo natigilan. Kabanata 379. Hello, ikaw ba si Miss Ashley Cheng? Tumayo si Marian Yang, bahagyang nakipagkamay na may pagdududa, at nagtanong. Napangiti ng husto ang babae at umiling, I'm sorry, I'm her friend. Hindi siya makakapunta pansamantala dahil sa isang bagay. Ito ang hiniling niyang ibigay ko sa iyo. Sa sinabi nito, ibinigay ng babae ang isang USB flash drive sa kanyang bag kay Marian Yang, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang katawan, sinabi niya na lahat ng gusto mong malaman ay narito. Nasa iyo kung gusto mo itong makita o hindi. Sa bagay, bahagyang ngumiti ang babae at tumalikod na para umalis. Naroon si Marian Yang, hawak ang USB flash drive sa kanyang kamay, at walang lalusko sa loob ng mahabang panahon. Choice mo ba? Just in her stunned time, isang biglaang sigaw ang nagpabawi sa kanya. Warner, bakit ka nandito? Sa sandaling ito, si Andrew Cheng ay tumakbo ng bahagya ng may pag-aalala, ang kanyang mga mata ay umiikot at walang nakitang iba. Nagkita na ba kayo? Hindi pa rin nakikita. Nako, ano bang problema, tingnan mo ang isang kaibigan. Mabilis na itinago ni Marian Yang ang U-disc sa kanyang kamay, pinisil ng kanyang bibig ang isang ngiti, at mahinahong nagtanong, wala ka ba sa kumpanya, bakit ka biglang pumunta dito? Mahinahong ngumiti si Andrew Cheng, nako, nalutas na ang problema, pumunta ka at magkita tayo sa loob. Oh, sinong mga kaibigan ang gustong makipagkita sa'yo, ito ba ay tao? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Bahagyang malabo ang magagandang kilay ni Marian Yang, at ngumiti siya sa gilid ng kanyang bibig, hindi siya dumating, dahil may biglaang nangyari pansamantala, bakit, may pakialam ka ba sa mga kaibigan ko? Tukso. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, hindi, tinatanong ko lang, Terena,
iuuwi na kita. Okay. Hindi nagpumiglas si Marian Young at sinundan si Andrew Cheng palabas ng coffee shop. Sa daan, buntis ang dalawa sa isa't isa, at sinusubok nila ang isa't isa. Isang invisible at intangible crack ang lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Bumalik sa villa ang dalawa nang walang sinasabi. Naunang umakyat si Marian Young, at medyo pagod siya. Nasa likod si Andrew Cheng. Nang madaanan niya ang sala, nalaman niyang nagsasabuatan sina Marty Pingin, Jinky Yao at Eddie Young para pag-usapan ang isang bagay. Umupo si Nestor Young sa gilid, at tila walang balak na lumahok. Nang makitang bumalik si Andrew Cheng, agad na umupo si Marty Pingin, nag-pose, at umubo ng ilang beses. Matapos matanggap ang hudyat, tumayo si Jinky Yao at nakangiting nagsabi, "Andrew Cheng, bumalik ka. Halika rito, may sasabihin sa iyo si Tia San." Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at sinulyapan ang apat na tao na may magaang saloobin at nagtanong, "Ano ang problema?" Ibinaba ni Jinky Yao si Andrew Cheng at sinulyapan sina Marty Pingin at Eddie Young, at sinabing, "Ito si Andrew Cheng. Tingnan mo, katatapos lang ni Cherry Young. Makukuha mo ba ang kumpanya ni Marian? Sapat na ang maging manager ng departamento. Paano kung mag-practice?" Ilang araw na itong pinag-iisipan ni Jinky Yao. Sa anumang kaso, kahit na ito ay malakas, hayaan sina Andrew Cheng at Marian Young na magkasundo. Nakasimangot din si Andrew Cheng, at unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Any department manager. Itong Jinky Yao talaga ang nakaisip nito. "I can't be the master of this matter, let's talk about it. Young Lang just graduated, would you let her go to the company as a manager?" Imposible. Sinabi ni Andrew Cheng na aalis siya kapag siya ay tumayo. Doon, hinawakan ni Jinky Yao si Andrew Cheng at ngumiti, "Oh, Andrew Cheng, walang mali. Masasabi mong hindi si Marian. Matututuhan mo ang lahat. Matalino at may kakayahan ang anak kong si Cherry Young. Gawin mo lang ito sandali. Kahit hilingin ni Tita San na pabor sa akin, ito ba ang headquarters?" Ibinaba din ni Jinky Yao ang kanyang poster alam niyang hindi magagawa ang bagay na ito kung wala si Andrew Cheng. Tahimik na inikot ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at tumingin kay Marty Pingin, na nakaupo sa sofa, at nagtanong, "Your idea?" Hindi itinanggi o inamin ni Marty Pingin, na nagsabing, "Ideya ko man o hindi, pamilya ang lahat." Tinawag kang bayaw ni Cherry Young. Hindi mo ba ako matutulungan dito? Kailangan ko bang tanungin ang aking anak-in-law na may gagawin para sa akin ngayon? Si Marty Pingin ang orihinal na pangalan ng villa noong nakaraan, at hindi niya gusto si Andrew Cheng. Ang Andrew Cheng na ito ay talagang nagiging katawa-tawa. Dapat ko pa bang magmakaawa sa kanya? Kung gayon, bakit hindi mo tanungin si Marian Young sa iyong sarili? Bumagsak ang mukha ni Andrew Cheng, tumingin kay Marty Pingin at ang iba ay nagsabi, "Hindi ako sang-ayon sa bagay na ito. Kakatapos lang ni Cherry Young. Okay lang na pumunta sa kumpanya para sa internship. Hinayaan ko si Marian Young na mag-ayos, ngunit huwag isipin tungkol sa sinumang manager ng departamento. Sino ang mga taong ito, at talagang tinuturing nilang sariling pamilya si Bikang, ano ang gusto nilang gawin?" Nang marinig ito, agad na itinaas ni Jinky Yao ang kanyang kilay kay Eddie Young. Tumayo na lamang si Eddie Young, at sinabi kay Andrew Cheng na may tuwid na mukha, "Andrew Cheng, paano sasabihin, ako rin ang iyong pangatlong tiyuhin, kung ganyan ka magsalita, masyado ka bang gumagalang sa iyong biyenan at sa iyong pangatlong tita ba? Sa huling pagsusuri, ikaw ay manugang lamang ng aming pamilyang Young, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa isang malaking buntot na lobo? Matutulungan mo ang bagay na ito kung hindi ka tumulong." Sa wakas ay nagkaroon ng lalaki si Eddie Young, ang kanyang mukha ay asul at pula, at ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Andrew Cheng. Panay ang tingin sa kanya ni Jinky Yao, pinupuri siya sa pagiging lalaki. Gayunpaman, biglang ngumiti si Andrew Cheng ng malamig, "Sir, huwag mong masyadong seryosohin ang iyong sarili. Ang iyong pamilya ay nakatira pa rin sa aking villa. Kung ayaw mong mabuhay, palagi kang welcome na pumunta."
Pagdating dito, si Marte Pinin ay hindi maupo at manood, bumangon at sumigaw ng malakas, "Well, ikaw Andrew Cheng, ibig mong sabihin ikaw na ang master sa bahay ngayon. Hindi na ba tao ang ating mga yang?" Galit na galit si Marte Pinin, ano ang ibig sabihin ni Andrew Cheng? Nasa bahay ba siya? Marte Pinin, ano ang gusto mong sabihin? Ang mukha ni Andrew Cheng ay malamig na, at ang kanyang mga mata ay malamig, nakatitig kay Marte Pinin at nagtanong. Umaasa na ngayon si Marte Pinin sa ikatlo at pangatlong pamilya, gayon din kay Nestor Young, na hindi natatakot sa mga bagay-bagay. Pinlansya niya ang kanyang mukha at sumimangot, at kinuha ni Aling Marte ang isang kasunduan mula sa drawer at ipinutok ito sa mesa, sinabing, "Wala, pinirmahan mo ang kasunduang ito, magiging ligtas tayo." Protocol. Tumingin si Andrew Cheng sa paligid at walang magawang umiling kay Mang Nestor, at ang tatlo pa ay nanloloko. Feelings, para dito ang dulang ito. Lumapit si Andrew Cheng at tiningnan ang kasunduan. Ang una ay aminin na si Marte Pinin ang padre de pamilya. Ang pangalawa ay kailangang sundin ni Andrew Cheng si Marte Pinin ng walang kondisyon, at maging responsable para sa kanyang manugang. Kabilang dito ang lahat ng uri ng hindi kritikal na kondisyon. Sa partikular, hindi dapat abusuhin si Marte Pinin. Dapat igalang siya. 10 milyon. Ang pangatlo ay mas walang hiya at walang hiya. Talagang hiniling ni Andrew Cheng na ibigay ang bilya kay Marte Pinin ng walang kondisyon. Marte Pinin, nananaginip ka ba? Nang makita ang kasunduang ito, nakaramdam si Andrew Cheng ng kaunting kawalan. Kakaiba na pinirmahan niya ang kasunduang ito, itong grupo ng mga tao ay walang kamalay-malay. Gayunpaman, nakangiting tumawa si Marte Pinin, "Andrew Cheng, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo na kailangan mong pirmahan ang kasunduang ito kung hindi mo ito pipirmahan, dahil, mayroon akong ebidensya ng pagdaraya sa iyong relasyon. Ilalabas ko ito, hindi lang kung gusto mong hiwalayan si Marian Yang, kailangan mong lumabas. Isang affair, cheating. Anong ebidensya?" Tanong ni Andrew Cheng. Hindi rin nagpanggap si Marte Pinin, naglabas ng isang tumpok ng mga larawan, at umalis sa harap ni Andrew Cheng, malamig na sinabi, "Tingnan mo, ikaw ba ito?" Kinuha ni Andrew Cheng ang mga larawan, marami sa kanila ang kasama ng ibang mga babae. Halimbawa, Miss Mina Yang, Miss Marjorie Lau, Miss Mariz, Miss Steffi Chan. At ang anggulo ay nakakalito, sa unang tingin ay isang profesional na snake shot. Naghahanap ka ba ng palihim na kukuha sa akin? Nagbago na ang kulay ng mukha ni Andrew Cheng. Ito ay dahil siya ay nasubaybayan at palihim na nakuhanan ng larawan. Ngumisi si Marte Pinin, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang dibdib, nakaupo sa sofa ng buong pagmamalaki, ay nagsabi, "Isinasaalang-alang ko rin ito para kay Marian, hindi ko inaasahan, Andrew Cheng ikaw ay talagang isang hamak, talagang nagluloko sa labas." Ang mga larawang ito, kung alam ni Marian, ano ang sasabihin mo tungkol sa kanya? Well, ikaw Andrew Cheng? Karga-karga si Marian Yang, talagang nakakabit ng napakaraming babae. Ito ay talagang pagkilala sa mga tao, pagkilala sa mga mukha at hindi pagkilala. Nanliit ang mga mata ni Andrew Cheng, at may malamig na pawis sa kanyang noo, na maipaliwanag niya, dahil wala naman talaga siyang ginawa. Gayunpaman, malisyoso ang puso ni Marte Pinin, at maraming larawan ang naliligaw. Parang ganon talaga. Ito ay mahirap ipaliwanag. Si Andrew Cheng ay hindi natatakot sa gulo, ngunit natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Marian Yang ang kanyang sarili. How about Andrew Cheng, naisip mo na ba? Pipirmahan mo ba? Matagumpay na sinabi ni Marte Pinin, ngunit gumugol siya ng daan-daang libong tao para humingi ng espesyal na shot para harapin si Andrew Cheng ngayon. Kung hindi ka sumasang-ayon, ang mga larawang ito ay ilalathala bukas sa pahayagan. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging sikat na basura ng buong Shangyang, ang nadiskeril na tao, ang taong hamak. Kahit si Marian ay kailangang pag-alitan ka. Ikaw, handa ka na bang makita ito sa ganoong sitwasyon? Nakita ni Jing Qiao ang daluyan ng karayom sa gilid, nanlamig ang kanyang mga mata.
Gamitin si Marian Yang bilang banta kay Andrew Cheng, dahil sa ito lang ang kaya nilang paraan. Sumulyap si Andrew Cheng sa ikalawang palapag, bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata, at sa wakas ay ibinaba ang kanyang ulo ng walang magawa, sinabing, maaari akong pumirma, ngunit binabalaan kita Marte Pinyin, huwag masyadong magpakalabas, ang bagay na ito, hindi ito dapat mangyari. Tuwang-tuwa si Marte Pinyin, alam niyang hindi nang ahas si Andrew Cheng, at agad na ngumiti, syempre, ikaw pa rin ang manugang ko pagkatapos ng lahat, maaari mong baguhin ito kung alam mong mali, pirmahan mo. Walang magawa si Andrew Cheng, ayaw niyang may hindi maintindihan si Marian Yang. Pinulot ang panulat, nag-alinlangan si Andrew Cheng, pipirmahan ba niya ang kanyang pangalan sa kasunduan. Kabanata 400. Ngunit sa loob ng 3 segundo, natapos nang pumirma si Andrew Cheng. Kinuha ni Marte Pinyin ang kasunduan, tinitigan ito ng matagal, at hindi maitago ang kanyang ngiti, sinabi, mahusay, ang bilyan na ito ay ang aking Marte Pinyin, bukas, sasama ka sa akin upang dumaan sa mga pamamaraan ng pagpaparehistro ng sambahayan. Sa sinabi nito, binigyan din ni Marte Pinyin si Andrew Cheng ng isang matinding sulyap. Sayang, awayin mo ako. Tingnan mo hindi ako namamatay sayo. Malamig at malamig ang mukha ni Andrew Cheng. Hindi niya nilinggan ang 3 taong napapaligiran ng kasunduan at proud na tumingin. Diretso siyang umakyat sa ikalawang palapag. Isang bilya lang, wala siyang pakialam, ang pinapahalagahan niya ay ang pananaw ni Marian Yang sa kanyang sarili. Sa ikalawang palapag, pabalik sa master bedroom, tiningnan ni Andrew Cheng si Marian Yang na nakahiga sa kama at nilagpasan siya. Hindi nakatulog si Marian Yang. Nang mahiga si Andrew Cheng, tumalikod siya at niyakap si Andrew Cheng, nagtanong, asawa ko, may itinatago ka ba sa akin? Niyakap ni Andrew Cheng si Marian Yang, huminga ng malalim, at saka ngumiti at sinabing, hindi, wala, matulog ka ng maaga. Walang tulog buong gabi. Sa madaling araw ng sumunod na araw, maagang hinailan ni Marte Pinyin sina Jinky Yao at Eddie Yang at iba pa at naghintay sa ibaba. Nagpunta si Marian Yang sa kumpanya ng madaling araw. Hiniling ni Andrew Cheng kay Nurse Leslie na lumabas na may dalang mga butil ng bigas ng ilang laps bago bumaba. Andrew Cheng, anong oras na bago ka bumangon, anong ginagawa mo, nakalimutan mo na ba ang nangyari kagabi? Bilisan mo, sundan mo ako sa management office. Si Marte Pinyin ay may dalang bag na may sertipiko ng real estate sa loob nito, at parang gusto niyang pumasok sa silid. Oo, hanggat ang pangalan ni Andrew Cheng ay na-cross out at inilipat sa kanyang sariling pangalan, pagkatapos nito, ito ang magiging desisyon ni Marte Pinyin. Isang bilya. Matagal niyang hinintay ang araw na ito. Yan ang ginagawa ko, hindi ko alam ang gagawin ko, sayang. Mabaho ang bibig ni Jinky Yao at nagpasok siya ng isang pangungusap. Nagsalubong ang mga kilay ni Andrew Cheng, at ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng ilang tao, pumunta siya sa Real Estate Management Office ng Longcheng Bioan. Di nagtagal, sa ilalim ng serbisyo ng staff, ang number 1 palace ay opisyal na inilipat sa pangalan ni Marte Pinyin, at ang pangalan ni Andrew Cheng ay na-cross out din sa villa. Niyakap ni Marte Pinyin ang real estate, at umabot sa tenga ang kasiyahan. Haha, Andrew Cheng, ang pamilyang ito ay magiging Marte Pinyin sa hinaharap. Mas mabuting bigyan mo ako ng punto. Team na inilagay ni Marte Pinyin ang sertipiko ng real estate sa bag, tinitigan si Andrew Cheng, puno ng pang-aalipusta. Ang isang bangkarota at walang silbi, talagang itinuturing ang kanyang sarili bilang isang karakter. Walang sinabi si Andrew Cheng, bahagyang tumingin. Haha! Sa paningin ni Andrew Cheng, isa lang itong bilya. Ibigay ito. Ibigay na lang ito, at wala akong pakialam. Kung malalaman ni Marte Pinyin sa hinaharap, kung gusto ni Andrew Cheng ng maraming bilya na gusto niya, pagsisisihan ba niya ang desisyon ngayon? Kaya naman, tumalikod si Andrew Cheng at umalis. Si Marte Pinyin ay malamig na tumingin sa likuran ng kanyang pag-alis, at napakasaya. Sa huli, ang walang kwentang basurang ito ay nawala pa rin sa aking sarili. Ate, simula noon nakatira ang pamilya namin sa isang bilya.
Si Jing Qiao ay nagtipon sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng pabor. Relax, akin ang bilya, basta gusto mong mabuhay. Si Marte Pinyin ay magiging napakabukas palad at hindi maitago ang kanyang kagalakan. Napatunayan ng mga katotohanan na si Andrew Cheng ay isang basura. Ewan ko ba, saan siya nagustuhan ng anak niya, mayaman ba siya? Sa kasamaang palad, siya ay nabankrupt. Nang marinig ito ni Jing Qiao, agad niyang hinayla si Marte Pinyin sa kanyang mga kamay at sumayaw, at lubos siyang nagpapasalamat. Tama, itinaas sa langit si Marte Pinyin. Sa hapon, tumawag si Marte Pinyin at hiniling sina Marian Young at Andrew Cheng na bumalik. Sabihin mo, kaarawan ni Lolo, tingnan mo. Maagang nagsimula ang pamilya ng tiyuhin, at ang negosyo ng dayuhang kalakalan ay hindi masyadong maliit, ito ay itinuturing na mayaman. Lahat ay kamag-anak. 2 beses nang nandoon si Andrew Cheng sa nakalipas na 2 taon, at bumalik siya na may itim na mukha, dahil, kapag pumunta siya, tiyak na ito ang kinukutya, at maging si Marian Young ay nahihiya. Bukod dito, sa tuwing uuwi siya, tiyak na ginawa ito ni Marte Pinyin. Pero ngayon iba na. Si Marte Pinyin ay may bilya at ang kanyang anak na babae ay ang chairman ng Bicang. Napakaganda ng market. Hindi ito kasing dami ng pamilya ng tiyuhin. Ito rin ang dahilan kung bakit inimbitahan ng pamilya ng lolo ang pamilya ni Marian Young ng buong Engrandi. Ang mga imbitasyon ay ipinadala ng personal. Saan ka nakabalik ng sobrang late, binili mo ba yung regalo? Nakaramdam ng galit si Marte Pinyin nang makita niya si Andrew Cheng na dahan-daang bumalik. Ngayon, nabalik na niya ang dati niyang tiwala sa sarili, at hindi niya isinaalang-alang si Andrew Cheng. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, kukunin ko ito. May nakalimutan talaga siyang bilhin, nag-iisip ng mga walang kwentang bagay sa itaas, ibigay mo na lang. Siyempre, para kay Andrew Cheng ang walang kwentang bagay na ito. Halimbawa, ang isang set ng tea set na kinuha niya mula sa itaas ay ibinigay sa kanyang ni Mr. Chan noong nakaraan, ngunit nakalimutan niya ito at iniiwan ito sa bahay sa lahat ng oras. Magkano ito? 800,000 para sa clay teapot. Ito ay isang napakamahal na regalo. Nang makitang bumaba si Andrew Cheng na may dalang kahon ng regalo, pinigilan ni Marte Pinyin na magsalita ng kahit ano. Naroon din si Jing Qiao at ang kanyang pamilya, at kumuha sila ng ilang simpleng regalo, na lahat ay madaling gamitin mula sa villa. Binili sila ni Andrew Cheng para kay Marian Young, tulad ng mahalagang pugad ng ibon at ginseng. Magalang din siya, palihim niyang itinago ang ilang kahon. Nang bumalik si Marian Young, isang pamilya ng mga talento ang pumunta sa bahay ni Lolo. Hindi malaki, at maliit na villa lamang, ito ay mahigit 300 metro kwadrado, nagkakahalaga ng 10 milyon. Pagpasok ko pa lang sa sala, napagtanto kong halos magkakasama na ang lahat. Dumating din ang pamilya ng pangalawang tiyuhin, at ilang mga kamag-anak ang nagchat na puspusan na, pinupuri ang isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Andrew Cheng, tumahimik ang lahat at tumingin sa mga mata sa isang komplikadong paraan. Hipag Martha, Marian Young, hinihintay ka ng lahat, maupo kayo. Lalong gumaganda si Marian Young. Masyadong abala ang kumpanya. Ang paglalaan ng oras para pumunta dito ay talagang napaka-intentional. Yeah, I didn't expect na may malaking negosyante din pala ang pamilya natin gaya ni Marian Young. Ang isang pulutong ng mga tao ay nagsimulang magpuri, lumingon kay Marian Young nang walang tigil. Si Andrew Cheng ay ganap na hindi pinansin. Siyempre, si Marte Pinyin, bilang ina ni Marian Young, ay nakatanggap din ng maraming papuri at papuri. Ang pag-upo at pag-uugali, tulad ng inang Reyna, ay ganap na kontrolado ang mga manunood. Sa harap ng mga papuri ng mga kamag-anak, naging masaya si Marte Pinyin. Patuloy niyang pinupuri si Marian Young, at para kay Andrew Cheng, wala siyang sinabi. Ang malaking bibig ni Jing Qiao ay tila may inayos ng maaga. Ito ay sadyang babanggitin si Andrew Cheng, ang kanyang mukha ay malamig na nagsabi, Andrew Cheng, ano ang hindi mo alam kung ano ang gagawin? Halos, matapos ang mga salita ni Jing Qiao, ang mga mata ng lahat ng mga kamag-anak ay masayang tumingin kay Andrew Cheng. Knowing that he was eating soft rice,
I didn't expect to come here. Tumingin si Marian Young kay Andrew Cheng at walang magawa. Tatayo na sana siya para tumulong, at hinila siya ni Marte Pinyin roon at sinabing, sige, hayaan mo siyang umalis gamit ang mga kamay at paa. May mga bata sa tiyan mo, huwag kang mabulag. Haluin mo. Sa sandaling nabanggit ang bata, lahat ay nagmukhang dugo ng manok at patuloy na nagtatanong kay Marian Young. Mayroong iba't ibang mga papuri. Walang pakialam si Andrew Cheng. Pumunta siya sa kusina at nagtimpla ng tsaa sa tasa ng tsaa. Dahil ilang beses na siyang nakapunta doon, sa tuwing siya mismo ang magde-deliver ng tsaa at tubig, natural na alam niya. Hindi nagtagal ay bumaba ang pamilya ng tiyuhin mula sa ikalawang palapag. Medyo matigas ang katawan ni Lolo Hu Guangzhang. Siya ay may isang anak na lalaki at manugang na babae, isang apo at apo sa ilalim ng kanyang mga tuhod, at ang kanyang asawa ay pumunta ilang taon na ang nakalilipas. Nandito na ang lahat. Pumasok si Hu Guangzhang sa bulwagan sa tulong ng kanyang anak at manugang na babae, nakasuot ng itim na tangsuit, nakasaklay, at umupo sa trono na may ngiti sa kanyang mukha. Bumangon din ang isang grupo ng mga kamag-anak sa oras na ito, upang magbigay ng kaarawan kay Hu Guangzhang, isang simpleng pagbati, at pagkatapos ay halos isang regalo. Nang dumating si Andrew Cheng, itinaas niya ang kahon ng regalo, at malamig na ngumiti ang manugang ni Hu Guangzhang na si Chen Xiaoho. Oh, ito pala ay isang malaking regalo mula kay Andrew Cheng, napakamahal na regalo ng Reg Along ito, kaya tightly packed. I can remember that 2 years ago, may nagpadala lang ng prutas at oatmeal. Hubad na ilantad ang lumang background at paghamak. Malamig na sumulyap si Andrew Cheng kay Chen Xiaoho, at matagal na nilang pinik si Liang Zi. Si Chen Xiaoho, isang taong may hindi wastong pag-uugali, ay nasanay na mag-alis ng mga bulaklak sa labas at ilang beses na nahuli ni Hu Jia. Ngunit hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng taong ito, pinatawad ako ni Hu Jia sa bawat oras. Anong magagandang bagay ang maibibigay niya? Wala. Tama, nakikita ko, ilang daang maliliit na bagay lang ang nasa gift box na ito. Napakahigpit ng package, kaya natatakot akong mapahiya. Nako, nahihirapan ako kay Marian Young. Ang pagpapakasal sa isang walang kwentang bagay, kailangan kong magsikap. Isang grupo ng mga tao ang nagsimulang magpakita ng kanilang mapang-uyam na panunuya. Napakasayang talaga nitong si Andrew Cheng sa loob ng 3 taon. Sinong nagsabing siya ay naging kakilakilabot ngayon? Ito ay hindi isang aksayadong hitsura. Ang saya ni Marte Pinyin, lalo na noong down si Andrew Cheng, nakaramdam siya ng saya. Hindi nakatiis si Marian Young, bumangon siya at gustong magpaliwanag, ngunit nahuli si Marte Pinyin at binalaan siya ng nakatitig na ilong. Okay. Well, birthday ko ngayon? Huwag kang magbiro. Nagsalita si Lolo Hu Guangzhang, at tumigil ang malaking lalaki, hindi nasangkot sa seremonya ng kaarawan. Nakahanap ng pagkakataon si Marian Young, dinala si Andrew Cheng sa isang tabi, at tinanong, okay ka lang ba? O babalik muna ako sa iyo? Alam mo rin na mayroon pa rin silang dating impresyon sa iyo. Kung hindi, aaminin ko sa kanila. Si Marian Young ay labis ding nabalisa. Gusto niyang sabihin sa kanila na hindi sayang si Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay mas mahusay kaysa sa sinuman sa kanila. Ang bilya ang binili niya. Ang kanyang kaibigan ay nag-invest ng 3 bilyon sa Bicang. Siya pa rin ang master ng Cheng Group sa Kyoto. Dahil doon, lumingon siya at naglakad papunta sa mga taong nag-uusap at nagtatawanan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.